Magandang araw mga banateros at eto na naman magkikwentuhan tayo patungkol po dito sa isang issue na napaka-importante na hindi ho pwede nating palagpasin ho ito. Bakit ho kanyo? Ito po'y napakahalaga na naayon sa ating panahon ngayon. Naku po. Matindi ho ito, maniwala ho kayo sa akin. May kikwento ho tayo kasi ho alam mo nyo, itong kamera ho na ito ay talagang nawe-weaponize na po. At dumadami na po dyan ng talagang mga arrogante, hipokrito, at mga akala mo malilinis. Ngayong araw na ito, meron tayong ipipresenta sa inyo. At kayo na po ang bahalang magsabi kung ako po ba ay nasa tama o may tama. Kayo na ho ang bahala. Pero ikikwento ko ito sa inyo ito. Kasi recently meron po akong nakita na sabi ko nga ay grabe naman to. Iba na talaga ang arrival ni Bishop. Ito papakita ko sa inyo Napaka-importante nating maintindihan ito. Panoorin natin saglit bago tayong magbigay ng isang malupit na humakagupit na komento. Ito po, pasok. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am not. Grabe Are you rebuking the committee? Yung Quadcom. Okay? Kasi isa sa mga leader ng Quadcom na yan ay walang iba kung hindi itong si Congressman Abante. Alam mo, even if you are a chairman, merong karapatan ang mga members o di kaya ang other congressman o men na na rebuke ka. Yung sabihin itama ka pag may mali, di ba? Pero dito tila nagagalit si Bishop. Nagagalit si Bishop at sinasabi niyang, are you rebuking the committee? Nire-rebuke mo ba kami? Bishop ako. Di mo ako kasi yung word na rebuke ginagamit yan sa mga Christian church Yung pag ni-rebuke ka ng brother mo, parang sinasabi sa'yo na mali ka. Tanong niya, are you rebuking me? Nire-rebuke mo ba ang committee na ito? Siguro si Bishop, dahil sa sobrang kataas-taasan sa kanyang iglesia, kataas-taasan sa kanyang church, ayaw niya ho nang nare-rebuke. Baka ganun ang gusto nito ni Abante. Sir, Bishop, ikaw po ay wala sa iglesia mo na kung saan ikaw ang pinakapinuno. Hindi ko nga alam kung ilan lang ang membro nyo. Pero kasi tinitingnan ko yung video mo na nagtuturo, hindi mo pinapakita yung tao kung ilan ang nakikinig sa'yo pero gayon pa man, tinawag mo na yung sarili mo na Bishop. Let's assume na merong nakikinig sa'yo. Di ba? Pakinggan. Are you rebuking this committee? You've been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I Honorable Marcoleta, we are not blaming the One minute suspension is declared by the chair. Napaka-arrogante ni Kuya. Kasi tandaan ninyo, dito kini-question po ni Congressman Marcoleta yung tradisyon. Napaka-importante kasi na maunawaan natin to Yung tradisyon baga na sinasabi ni Marcoleta, for decades since siya ay naging congressman daw, ang Office of the Vice President and Office of the President, pagkadating sa budget, binibigyan po yan ng courtesy as equal branch, as head of that co-equal branch. Iyan ay ginagawa na ho, matagal na, dekada na ho. Okay? Nakailang termino na ho si Marcoleta at sinasabi niya, sandali, ilang panahon na ito, even in the time wherein the President and the Vice President are not in good terms,
are not in good, hindi sila magkapareho ng partido, and yet there is this tradition in respecting each other's office. Ganun. Oh. Napa-English ako tuloy, oh. Meron ng ganyan tradisyon na sinasabi, pero gayon pa man, nung pinunayan ni Marcoleta, abay nagagalit yung mga kongresista. At ang tingin nitong isang kataas-taasan, na bishop, na congressman. Hindi ko nga alam kung bishop siya ng kanyang church o baka naman bishop siya ng kanilang Panginoon na si Romualdez. Hindi natin alam. Pero kita nyo naman dito, galit na kagad si Kuya. Tingnan natin ha. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. Are you saying things in a while? Pagalit na si Kuya. Ikaw naman Kuya, huwag ka masyadong galit-galitan dyan. Hindi ka naman nakakatuwa. Di ba? Hindi mo nadadaan sa galit yan. Ikaw talaga. Hindi nadadaan yan sa galit, Kuya. Huwag ka masyadong pikon. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I Honorable asked the Marcoleta, question. we I asked are the not question. You do not have blaming the right to the- depend on that. 1 minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Grabe. Malupit yung ano na yon. At dahil nga doon mga kababayan, naglabasan tuloy. Kasi napaka-arrogante nito ni Bishop. Sa sobrang arrogante ni Bishop, maraming nagalit. Alam mo naman ng mga netizen, mga Pilipino, pag nagalit yan, yari ka dyan, magre-research yan. Marami tuloy yung naglabasang picture niya. Isa-isahin natin yung picture niya na naglabasan para makita natin. No? Napaka-importante nito. Una-una sa lahat, ang pinakamalapit sa kanyang puson. Walang iba kung hindi ito. Ayan. Yan. Yung kanyang Louis Vuitton, yung LB, lumang bag, na nagkakahalaga ng 37,000 pesos. Grabe. Di ba? Kahit anong ganda nung belt mo, Kuya, kung yung tiyan mo nakaganyan, hindi nyo may tatago. Di ba? Ang hirap sa atin eh. Yan ang hirap sa atin mga kababayan eh. Lalong-lalo na yung mga may edad na at saka katulad ko na may tiyan. Pag kayo may edad na at may tiyan, syempre, wag na ho natin ipagyabang yung mga sinturon natin, ha? Kasi, kahit anong pagmamayabang natin sa sinturon natin, kung ganyan na ang ating katawan, nakakahiya na. Diba? Hindi ibig sabihin yan, pagka nagsuot ka ng sinturon na maganda at mamahalin, gaganda at sexy ka na. Tama, mali? Diba? Hindi, ako. Kita nyo yung aking sinturon ko para patunayan sa inyo. Yung sinturon ko yung nabibiling tigsi 50 pesos. Alam nyo ho itong sinturon na ito. Ito, tip ko lang ho sa inyo to, ha? Hindi, tip ko sa inyo to. Tandaan ninyo, pag kayo magsisinturon, ganito ang sinturon ninyo. Papakita ko lang sa inyo. Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Ayan o. Plastic na plastic. Alam mo kung bakit? Maganda ito. Ha? Una-una, wala na itong tinutusok-tusok pa, di ba? Yung para sumaksak yung gaganto mo lang yan. Iipit mo lang, ganun. Ayos na, di ba? Pangalawa, pag bumabiyahe ka, di ba? Sa pagbabiyahe ka, aeroplano ka, laging patatanggal sa'yo yung sinturon mo kasi tutunog ka pa rin. Kahit na ilapag mo na lahat ng cellphone mo, kahit na ilapag mo na lahat yung laman ng bulsa mo, pero since nakasinturon ka, tutunog yan. Tama, mali? Pero pagka ganito, sinturon mo, walang tutunog kasi plastic to, di ba? Tama, mali? Di ba? Utak lang yan Louis Vuitton mo. Pag pumunta ka ng ibang bansa dyan, tutunog yan, sigurado. Tutunog yan. Alam mo kung anong tunog? Peke. Ay, hindi peke.
Sigurado naman ako hindi peke yan. Oh, mayaman nga yan si Bishop eh. O, di ba? So, hindi peke yan. Yung kanyang Louis Vuitton, hindi ko alam kung magkano niya nabili yan, pero ang market price niyan ay 37,000. Grabe, pambira. Ang bira. Ito pa. Susunod. Dahil dyan, ito naman, yung relo niya. Ay, di pa pala. Ay, ba pa pala to. Yung kotse niya. Yan. Alam mo ang problema dito kay Bishop, ang hilig kasi mag-post eh. Sabi niya dito, my new baby took the place of my C63 AMG V8. This is a smaller version of 4-cylinder 301 horsepower. Not so fast but lighter and economical. Still a Benz and an AMG. Yan. Napapala mo kasi sa pagyayabang mo, sir. Di ba? Napala mo sa pagyayabang mo. Tandaan ninyo ito'y isang congressman at isa itong bishop. Ang bihira, oo. Pambihira ka talaga, Congressman Bishop. Next. Ito, ang Rolex niya, ang tinatanong dito kung Sky Dweller ba yan? Magkano ang halaga? Anak ng wewe, 2 million? Grabe naman yan. Sorry ako kasi talaga, pasensya na Hindi talaga ako, hindi ko nga maintindihan sa mga taong nagsusuot ng relo na ganyang kamahal. Ano ba oras dyan? Magkaiba ba tayo ng oras dito? Hindi, totoo. Magkaiba. Ito ang pinaka unang labas ng iWatch. Bakit importante itong iWatch? Kasi, ayan o. May fitness siya, may fitness. Importante sa akin yan. Para malaman ko kung tumitibok pa ba yung puso ko. Matagal nang di tumitibok mula nung iniwan ako eh. Totoo. Gago! Totoo. Sinisigurado lang natin ha. Pero, totoo naman. Di ba? Ito, ayan. Tapos nandyan yung oras at saka yung kung ano pa nandyan. At least notification, at least siguradong kahit hindi mo naririnig yung cellphone mo, manginginig yan. Biglang gaganon yan, di ba? Ang bihira ang buhay ito. Habang gumaganon yung daliri mo. Pag gumanyan na daliri mo, nagbabibrate na yung, yung relo. Di ba? At least may gamit. Yung Rolex, sige nga, ano lang meron dyan? Orasan. Nag-a-alarm ba yan? Hindi nga siguro nag-a-alarm yan eh. Tapos ang halaga 2.5 million? Ay, pambihira naman di ba? Ang lupit naman yan, sir. Grabe naman po yan. Hindi naman ata makatarungan na po yung ganyang klaseng presyo. Sir, ganyan po ba ang pagkabili ninyo dyan? 2.5, 65,923. Grabe naman, sir. Ito pa. Not one, but twice. Thrice and 4 times. Ito naman. Rolex Blue Submariner. Grabe, Submariner. 2.7? Ay, grabe. Ano ba yan? Gago! Grabe naman yan. 2.7. Motor na yan, Pambira. Ay, grabe naman yun. 2.7. Ulitin nga natin yun. Ano ba yun? Nasaan na yun? Nawala. Wait. Ayan, Ay, hindi. Ito. Grabe, 2. Naku. 1,000. Hindi. Seryoso, 2. Sorry, grabe naman yan. 2.7. Ang lupit. Ito pa. Hindi lang isang sasakyan meron si sir. Meron pa siyang Cadillac. Cadillac nice to be casual once in a while. Knock doon tutsang kalabaw, sir. Para bagang ang dating ito yung simple kong sasakyan. Humanly depending on my bulletproof Escalade. Escalade pala. But totally dependent on my Lord. Wow.
Dependent on my Lord, pero bulletproof ang Escalade. Ginamit mo pa si Lord talaga. Ay, grabe naman. Alam mo, sabi nga nila, sabi nila, dalawang klase lang ng tao. Mga nagpapagamit kay Lord o yung nanggagamit kay Lord. Hindi, yun ang tanong. Sige nga ho, pakisagot nga po ako dyan sa baba. Dalawa lang po ng klase ng tao meron sa mundo na ito. Nagpapagamit kay Lord, ibig sabihin you surrendered your life to the Lord and you are allowing Him to use you for His purpose, for the mission, for your or the second thing, ikaw ang nanggagamit sa Lord para sa sarili mong kapakanan. All throughout, meron ako i-reveal sa inyo mamaya. Matindi ho yung i-reveal natin. At dito talagang magugulat kayo. Bakit? Ito yung isang bagay na ngayon nyo lang maririnig. Pero maniwala kayo sa akin. Malupit ito. Abangan nyo, ha? Ito pa, Magkano ba yung Cadillac na yan? Ay, grabe naman. 18 million po. Grabe naman yan. Kaya naman pala ang yayabang niya mga Cadillac na yan sa karsada. Pag ako nakakita ng Cadillac talaga sa karsada, ibabalandra ko talaga sa gitna yung motor ko. Bahala ka. Grabe 18.5. Ano to? 18.5. Grabe. 18.580,000. Grabe. Ang gulo mo, Banat Bay, ha? Hindi, grabe di ba? Ganyan yung kamahal. Sandali lang, Banat Bay. Sandali. Bakit? Ano bang masama sa mga ganyang klaseng, yan ho ba ay masama? Ha? Yan po ba ay, hindi ho ba karapat dapat yung ganyan? Yung ganyang klaseng, congressman? O di kaya bishop? Masama po ba yan? Baka naman inggit-pikit ka lang, Banat Bay. Hindi, kasi baka mamaya inggit ka lang naman talaga Porket ang relo mo ay watch. Ang sinturon mo plastic. No. Ang wallet mo parang pampalengke. At yung sasakyan mo, no comment. Di ba? Baka naman inggit ka lang, Banat Bay. Masama na ba? Kasalanan ba maging mayaman ngayon? Bilang isang congressman? Kung talagang laki siya sa mayaman, tama-tama yung kanyang church, tax-free yun. Ikapon ng kanyang church, mga membro niya, masama ba yun? Maging mayaman? Hindi ako sasagot sa inyo. Baka sabihin nyo, ako pa sasagot Hindi akong sasagot sa inyo. Ako, hindi ako mahilig sumagot Ito, isasagot ko sa inyo. Ito, basahin natin. Republic Act 6713, Section 4, letter H. Sa iba, letter H. Letter H, simple living. Tandaan natin ito Republic Act 6713, Section 4. Hindi ito suggestion. Hindi ho ito advice. Ito po'y batas. Batas po ito mga kababayan Batas po. Okay? Ito daw ang code of conduct ng mga public official. Public officials and employees and their families. Tatlo yan. Yung mismong opisyal, yung empleyado, at yung kanilang pamilya. Shall lead modest lives appropriate to their positions and income. Magkano lang ang income ng congressman? Depende, Banat Bay. Legal ba o yung illegal? Kasi magkaiba yun Sa legal, wala pang 300,000 siguro yun. O mahigit kumulang. Kasi presidente, 300,000 So mahigit kumulang 300,000 din yung kongresista maximum na, di ba? Kasi nakasulat dito appropriate to their position and income. Sige. I-times natin sa 3 milyon, okay? 3 million
Okay? Divided by 300,000. 300,000. Okay? Ayan. Ilan yun? 300,000 kasi. Naku. 3 million and 300. Di-divide ko na nga eh. Ito naman eh. Divided by. Andali. 3 million divided by 300,000 is equals to 10. Isipin mo, 10 buwan ka nagtatrabaho para lang makabili ng isang relo. Hindi ka na kumakain. Mantakin mo yun Just to buy one Rolex. Okay? Kailangan 10 buwan ka nagtatrabaho, hindi ka kakain, hindi ka iinom, hindi ka maggagasolina. Gagamitin mo lang yung pera mo pambili ng relo. So what do I mean by that? You're not living appropriate to your position and income. Unless merong iba pang pinanggagalingang pera, hindi lamang sa sahod mo. Second sentence, they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Sagutin niyo ako mga kababayan. Sagutin niyo ako. Ako, nagtatanong lang ako ng maigi dito Nagtatanong lang ako ng baka sabihin ninyo Eto, anong tawag mo diyan? Kayo ho sumagot Kayo ho sumagot, hindi po ako. Yan po ba ay extravagant or ostentatious? Ano ba ibig sabihin ng ostentatious? Oy Siri. Ano nga? Wait. Ostentatious. Ayan ang ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, sa dictionary ni Google, ay characterized by vulgar or pretentious display. Naku, kahit nga pretentious lang ayaw ng batas. Designate to impress or attract notice. Ibig sabihin daw, hindi ka dapat makaka-attract ng notice o magpapa-impress with your wealth bilang isang public officials. Tanungin ko kayo mga kababayan, ang pagsuot ba ng sinturon ng Louis Vuitton, yan po ba extravagant? Comment nyo sa baba, yes or no. Yan po ba ay ostentatious? Ibig sabihin, nagdi-display ka ng iyong pagiging nagpapa-impress ka? Comment nyo lang sa baba. Sige comment nyo. Again this is not a question of if you can buy or you cannot buy. Kasi marami nagsasabi dyan, nung nag-post ako sa isang senador sabi nila, kasi yung relo niya 2 million mahigit din Tapos ang sagot nung pinost ko yun, sabi nung iba, mayaman naman talaga yung pamilya na yan Mga kababayan, ladies and gentlemen, it is not a question of if you are rich or not. It is not illegal to be rich. It is not a criminal to be rich. But the Republic Act 6713 Section 4 letter X says, do not display, do not be extravagant or ostentatious. Yan po ay hindi suwestyon. Yan po ay batas. Now answer me. Is this a extravagant or ostentatious display of wealth? Napakahirap naman banggitin itong ostentatious, pati yun sosyal second question. Ayan, tanungin ko kayo, hindi naman masama, hindi naman krimen ang magmay-ari ng Mercedes-Benz. Lalo na kung sinasakay mo dyan magandang kababaihan. Hindi naman po illegal yon. Basta hindi mo lang tsuktsakin.
Kasi kung may asawa ka, masama yun. Pero kung hindi naman, wala ka naman asawa, walang problema. No? Pero gayong paman, ano sabi sa Republic Act 6713 Section 4? Ano? They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth. Tanong, is this extravagant? And is this a display of wealth? In any form. Mga kababayan, nakasulat po dyan, in any form. Oh, eto. Sige ho. Yan po ba ay extravagant or ostentatious display of wealth in any form? Kayo sumagot, hindi ho ako. Kayo. Eto pa, isa pang relo. Rolex uli. Is this being extravagant or ostentatious display of wealth in any form? Sagot, yes or no? Oh. Eto pa, pagpo-post nito. Again hindi ho natin sinasabing masama o illegal ang magkaroon ng bulletproof na sasakyan. Hindi yun. Ang point dito, they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth. Huwag mo nang i-display. Oh, pero ano ginagawa? So what do you call this person? Galit na galit sa mga bagay na masama sa ibang tao, galit na galit keso para sa bayan, galit na galit keso ginagamit daw ba yung pondo ng Office of the Vice President para sa taong bayan, pero siya ganito. Anong tawag mo? Double standard. Tama, mali? Oh. 'Di ba? Double standard ang tawag sa ganyan. Kaya nga may sagot po dito si si Marcoleta eh. Oh, ito pakingge si Marcoleta. Oh, papakita ko lang sa inyo. Oh, ito oh. Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto eh. 'Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office is a public trust. Tingnan mo sa sarili mo if you are competent enough to exercise the trust. Hindi, ayaw mong igalang eh. Ba't Office of the President ang pinatawag nyo? Wala po bang notice of disallowance sa mga OGCs? Napakarami. Sa mga opisina ng mayor, gobernador, AFP at saka yung PNP. Yun ang sinasabi ni Marcoleta ditong paulit-ulit. If we want a standard to be imposed to a certain office or department, dapat pantay-pantay. Hindi lang sa isang departamento o in this particular instance is the Office of the Vice President. Dapat sa lahat. Kaya ko nga pinakita ito sa inyo, yung mga di umano, mga pagmamayari o wealth is simply saying na itong si Abante ay double standard na congressman. Kaya na lang, pati dito, sinasabi ngayon ni Marcoleta, pati doon sa pag-judge ninyo sa Office of the Vice President, double standard kayo. Bakit yun lang ang pinupunan ninyo? Ang daming may confidential funds, ang daming ganito. Even the Office of the President may confidential funds. Nagbigay kayo ng courtesy sa kanila. Bakit dito sa Office of the Vice President, which is, yan naman lagi ang ginagawa ng bawat gobyerno. Matagal na ho, nagkakaroon ng courtesya. Bakit po nagkaganon? Dati naman hindi po kayo nagtatanong o gawa-gawa na lang o sinadya po ninyo ngayon. Sapagkat kung tutuusin, parang may immunity eh. Dahil nga doon sa tradisyon eh. Wala naman tinatanong noon eh. Maliban lang ngayon. Ngayon lang kayo naglulundag. Yung sinasabi nga natin, nagdadadamba kayo, halos nag-aagawan kayo na kayo ang mauna. Ayaw daw po nila ng mga naglulundag. Naggigit-gitan kayo. Gigil kayo. Na magtanong. Di ba? Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto eh. Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office. So ayan yung sinasabi. Ang problema kasi, kaya tuloy, ayan,
Ito mga kababayan, ito ipapakita ko lang sa inyo. Napaka-importante nating maunawaan ito eh. Napaka-importante nating maunawaan po ito kasi alam nyo kung bakit? Ito, since you are a bishop, you are a bishop of a Christian church, I will use yung mga karapat-dapat sa iyo. The same judgment that you are doing with the office of the Vice President is the same judgment that I'll be using against you, Mr. Bishop, Congressman Abante. Eto, ba't ko nasabi? Eto yan, Sabi nga dito sa Matthew 7 verse 2, for in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured against you. Gusto mo, di ba? Ito ginagamit mong panghusga sa Office of the Vice President. Yung wealth, yung ginagamit ba ng tama yung pondo ng bayan. The same judgment I will use against you. Since you pretend to be the bishop and pastor of such church, I will use the same to you, Mr. Bishop. Bakit? Sabi po ng Biblia for in the same way you judge others, you will be judged with the measure you use. It will be measured to you. Ibig sabihin, pinupuna mo sa paggamit ng pondo ng taong bayan ang Office of the Vice President. Now, the same way people are judging you. How are you using your budget as a congressman? That's the question. The same question I will be asking to you right now. Ginamit mo ba ang pondo ng iyong opisina bilang public official para sa mga constituent mo? Second, ginamit mo ba ng tama yung ikapo ng iglesia mo? Hello? Bishop? Hello, Bishop? Tatanong ko sa iyo ito, Bishop. Dalawa Ulitin ko the same judgment that you are doing with the Office of the Vice President is the same question I'll be asking you right now. Ginamit mo ba ng tama ang budget ng opisina mo sa Congress? Pangalawa, the same judgment. Ang lakas nyo makapon na kay Pastor Kibuloy tungkol sa kanyang wealth. I will ask you the same question. Saan mo ginagamit ang ikapo ng iglesia mo? Remember, there's a big difference between you and Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, yung wealth niya, nandun ginagamit para sa buong iglesia. As a matter of fact, you would never, wala pa akong nakita na talagang naging extravagant siya sa personal na gamit niya. Paano yung aeroplano? Paano yung ginagamit niya yung para makapunta siya sa kabilang church na mabilis. And again, paulit-ulit ko sinasabi to. I am not promoting and saying that Pastor Kibuloy doctrine or faith is true. Never kong sinabi yan. Hanapin nyo sa lahat ng live ko, never kong sinabi yan. I never promoted yung kanilang doctrine because I have different understanding on their doctrine. Second, never ko din pinromote ang religion nila o ang KOJC. Never. Hanapin mo sa lahat ng live ko, wala. What parang pinaglaban ko sa kanila ay ang vlog natin sa kanila, it's the treatment of the government bilang ordinaryong Pilipino. Pinaglaban ko not their religion, pero yung karapatan nila bilang Pilipino. Karapatan ng isang tao na siya po ay inosente until proven guilty. Saan ko nakita yan? Nasa batas natin yan. A person is innocent until proven guilty. So I will fight for every person na ina-accuse at sinasabing guilty na kaagad without the court saying to them na guilty sila. Why? Because our law says sila po ay
sila po ay inosente pa rin hanggang ngayon. Unless magkaroon sila ng conviction. Yun po ang pinaglaban ko kay Pastor Kibuloy at yun din ang pinaglaban natin sa KOJC. It's not about religion. Now, tulad ng sinabi ko, ang laki ng difference eh. Si Pastor Kibuloy, kung makikita ninyo, yung mga extravagant sa kanila, yung kingdom nila, yung prayer mountain nila, which is sino gumagamit? Siya lang ba mag-isa na gumagamit nun? Silang lahat. Ibig sabihin, their tithes o whatever they do, whatever their rules and regulation, kasi pinupuna sa kanila yung pagbebenta ng mga church member, problema na nila yun. As long as ginagamit, not just for Kibuloy, ginagamit yun sa lahat ng members. Yung eroplano nga, di ba, saan ginamit yun? Para sa bayan, kay Pangulong Duterte. Sa kampanya niya, sa ibang mga politiko, pag meron silang social service, dun din ginagamit. Ibig sabihin, not for personal use. Wala naman ako nakita naka-Rolex si Pastor Kibuloy. So far, wala ako nakita, ha? Magandang sasakyan. Saan ba ginagamit yun? Ginagamit lahat ng kanilang mga workers yun. Yung mga sasakyan na yun. Nakita nyo ba, may bus pa silang mas maganda pa dun sa talagang alam mo yung pang mga bus na mga artist, mas maganda pa dun. Saan ginagamit? Pag meron yung workers nila. So whatever nakukuha nila sa church nila, ginagamit nila sa kanila. Tanong. Ikaw ba? Bishop, yung iyo bang ikapo ginagamit nyo sa kapakanan ng buong iglesia? O baka naman sa kapakanan ng sarili nyong display? Ako nagtatanong lang po ako sa inyo, ha? Bakit? Kung meron tayong Republic Act 6713 Section 4, kung ikaw ay isang public official, ganito ka dapat. Meron din po niyan. Saan po? Kung ikaw ay pastor, kung ikaw po ay bishop po siya eh. Ibig sabihin po ng bishop, medyo pagkaalam ko, meron kang nasasakupang mga iba't ibang mga pastor. Mas mataas ng konti ito sa pastor eh. Di ba? Kung merong Republic Act para sa mga congressman at mga public official, kung may Republic Act 6713, meron din po pagka ikaw ay church leader. Alam niyo ho ba yun? Ha? Alam niyo ho ba yun? Pag ikaw ay isang church leader, meron din po dapat pamantayan. Papakita ko. Ayan. To the elders among you, I appeal as a fellow elders and witness of Christ's suffering. Ayan nakasulat dyan Watching over them. Ayan. Ayan yung mga ipapakita ko lang, ha. Nakalagay dyan, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Not lording it over. And being example to the flock. Yung pagdi-display po ba ng inyong kagarbuhan, yan po ba being example to the flock? Di ba po, dapat sensitibo ho tayo? Hindi, ito lang simple lang naman ito eh. Di ba dapat kung tayo ay isang pastor, para tayo ay makarelate sa mga congregation natin, di ba dapat magpakita tayo ng humble na pamumuhay? Magbibigay tayo ng example sa ating flock. Nakasulat po yan, di ba? Ito pa. Baka sabihin nyo, ayan ayan, nakasulat dyan, nakasulat pa sa baba, not quarrelsome. Yung ginagawa nyo po ba doon sa pambabara kay Marcoleta?
Nakasulat po dyan, no? He is trustworthy, saying whoever aspires to be overseas. Ibig sabihin, yung mga, parang ito yung sa mga church leader. Ganito dapat ang katangian mo. Oh, faithful to his wife. Naku po, patay. Ha? Self-control. Naku po, patay. Respectable. Naku, yari na. Not violent but gentle. Nako, yari ka. Batla, para atang opposite lahat. Not quarrelsome. Nako po, Bishop. You're not just a congressman. Remember, you are a bishop and I rebuke you. Kala mo, ha? Bakit? Nagagalit ka pag nire-rebuke ka? Porket bishop ka, wala nang karapatan ng tao na i-rebuke ka, ganon? Ano ba nakasulat dito? Not lover of money. Hello? Ano masasabi sa'yo ni Abalos? Ikaw talaga. Ikaw talaga. Not a lover of money. Mga kababayan, tanungin ko po kayo. Ha? Tanungin ko po kayo. Yan ang mga video at picture. Yan po ba ay not lover of money? Kayo po ang sumagot. Hindi ko huhusgahan si Bishop. Kayo na po, mamamayang Pilipino ang sumagot. Is it not lover of money yung ganyan? Kayo. Eto pa, baka kala nyo tapos na. Bakit to ba importante yan? Ha? Kasi nga ito Ito ang pinaka-importante sa lahat. Since you are a bishop, you are the leader of your flock, you are the leader of your congregation, ano dapat ang gawin mo? Ayan. You should be Christ-like. Remember, ano ba ang ibig sabihin ng Christ-like ka? In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Pareho dapat kayo daw. Diba kasi nga si Pablo sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Kasi leader si Pablo dun yun ang sinasabi niya. O ano po ba si Kristo? Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Yesus, even if in very nature God, pwede sana siyang dumating ng bonggang-bongga. Pwede sana siyang dumating with all the angels. Kaya niya i-command yun. Why? He is God. Very nature, God. Paano ho siya na pumunta sa lupa? In a very humble way. Pinanganak siya sa manger kung saan yung mga hayop na andun. That's the example of being a humble person. Ayan o. He did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing. As in, wala. By taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death and even death on a cross. Alam niyo ho ba, nung panahon na yan, ang pinakamatinding parusa ay yung ipako sa krus. Yan po ang parusang ibinibigay sa mga kriminal. Sabi nga, kasi nung panahon na yan, maraming ways nung namamatay. Okay? Parusa. Yung iba nga, they are even proud na mapatay ng ibang paraan. Bilang may honor. Ganun ang gusto nila. By the sword sila namamatay. With honor. Okay? Pero, pag ikaw ipinako sa krus, yan ang pinakamatinding nakaka-humiliate. Nakakababa. And yet,
the Lord Himself ay nagpasagmit dyan. Ganon. Pinanganak ang Panginoong Hesus in all humility. Namatay ang Panginoong Hesus with all humility. Kasi nabuhay din siya with all the humility. And church leaders should be like that. Hello? With all humility, walang pagpapakita ng kagarbuhan sa buhay. Kung merong code of ethics ang mga public officials, meron din po ang mga church leader. They should follow Christ the way He lives, He was born in sa kanyang pagkamatay. Tanungin ko kayo mga kababayan. Do you think Bishop and Congressman Abante ay ganito mabuhay? Kayo po. Kayo po ang tinatanong ko mga kababayan. Hindi ko po siya uhusgahan. Bakit? Ayoko matulad sa kanya. Kaya nga po, pinipresenta ko lamang sa inyong katotohanan ng legal na nasa batas natin at ang kanyang tinuturong Biblia. Ipinapakita ko din sa inyo. Dalawa ang pinakita ko sa inyo. Doon sa dalawa na yon, sinusunod niya bang pareho yon? O hindi? Hindi, di ba? Ako nagtatanong lang. Sinusunod niya po ba yon o hindi? Kayo ho ang magsabi. Bago tayo magtapos, meron ako sa inyong isi-share na napaka-importante na maunawaan natin. Bakit to? Kasi ho, sabi nga nila, we are living in the last days. Therefore, ano po ba ang meron sa last days? Sabi nila malapit na daw tayo sa second coming of Christ. Ano po ba ang meron dyan? Meron po bang relasyon yan sa politika? Abay, meron. Meron na meron. Hindi lamang po ito. Tandaan ninyo, ang akala kasi ng karamihan, ang Biblia ay isa lamang religious book. No, it's not. Bible is a history book. History of the people of God, Israel, hanggang sa civilization, nakasulat yan. The entire civilization of human beings, nakasulat sa Biblia. Until to the end, it is written. Ganong katindi ang Biblia po. Nakasulat lahat. Kaya nga, eto, pakinggi, panoorin. Ay, hindi pala, basahin. Ito ang Panginoong Hesus na nagsabi na pagdating ng panahon, here are the signs ng end times. Importante ito, baka akala ninyo this is just a religious application. Hindi po. Ayan o. Makikita nyo dyan ha. For, basahin na natin ha. Lagpasan na natin yung sa religious part. Okay? Ayan. Verse 6, you will hear of wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Question. When Matthew 24 sinusulat, may social media na? Meron na po ba? Nung sinabi ng Panginoon ito, may social media na? Wala. May telebisyon na ba nun? Wala. Dyaryo? Malamang wala pa rin. So malamang sa malamang, nung sinabi ng Panginoon na
You will hear wars and rumors of war. Malamang sa utak ng mga disipulo, paano mangyayari yun? Paano namin maririnig ang wars and rumors of wars? Kung malayong lugar yun, tandaan ninyo, isang lugar lang yung nandyan na sila sa Israel niyan eh. O ibig sabihin, malaki pa ang buong mundo. How are we going to hear rumors of wars? How are we going to know that there are wars happening? Antindi. Dito pa lang sinasabi na ng Panginoong Hesus ang social media. Alam niyo ba, noon pa lang alam na ng Panginoon yan, it will happen. As a matter of fact, sabi pa nga ng Panginoon, darating ang panahon na maipipreach ang gospel sa kaduluduluhan ng mundo. How is that going to happen? God knows that there would be transportation. God knows that there's going to be airplanes. And God knows that there will be social media. That those social media will reach the end of the earth. Even hear rumors of wars. Kahit mga nangyayari sa Ukraine, sa Russia, di ba? Mga nangyayari sa Israel, maririnig mo ngayon without even going there. Why? Because of social media. Ayan o. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. They will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. You will be handed over the persecuted and put to death. You will be hated by all nations because of me. Did you know that Israel right now is in the middle of a nations na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus? And they are hated by people. Ito pa matindi. Verse 11. And many false prophet will appear and deceive many people. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, merong mga susulpot na may hawak na Biblia and they will deceive people. Kasama po ba ang mga pastor dyan? Yes! Kasama po ba mga bishop dyan? Yes! Ano ibig sabihin nun? False prophet. May daladala silang libro, Biblia, nagtuturo sila ng Biblia and yet their life does not speak of the Bible. Ano ibig ko sabihin? The life of Christ is not reflected on their life. Kung full of humility ang ating Panginoong Hesus, sila bit-bit ang Biblia pero puro kayabangan ang nasa katawan. That is a sign of a false prophet, mga kababayan. Wala ako sinasabing si Bishop false prophet. Pero kayo na lang po bahalang maghusga. It's not for me to. Ano ho ba ang karakter ng mga false prophet? Ayan po. Watch out for false prophet. They come to you in sheep's clothing but inwardly they're ferocious wolves. Sa labas, panay ang Biblia. Sa labas, ang bait-bait. Pero inwardly, nakadila. Banat bayan, sinasabi mo nakadila? Parang may nakita akong picture na nakadila. Ang ganda dito ang verse na ito eh. But their fruit you would recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus by their fruit you would recognize them.
Sa madaling salita mga kababayan, ano daw po at para malalaman mo ang isang tao ay true or false prophet? Do not judge them according to the Bible that they're bringing. Ano to? King James to ha? Ha? King James? No. Not through their Bible. Memorize niya ang Biblia. Di rin. Di porket magaling makipag-debate, magaling sa Biblia, memorize ang Biblia, yun na ang tunay. Wala sinabing gano'n ng Biblia. Ano sinasabi ng Biblia? You would recognize them by their fruit. Ayan po ang linaw. By their fruit, you would recognize them. Anong ibig sabihin? Yung sa Biblia, dito kasi yung Biblia ko. Yung Biblia, hindi lang may pera pa. Hindi lang nakasulat. Nakikita sa buhay nila. Yung humility ni Christ, nandun sa buhay nila. Yung hindi magarbong buhay ng Panginoon, nandun sa buhay nila. Yung pag-uugali nila, hindi sa dami ng memorize. Hindi sa title. Pastor? Hindi. Bishop? Hindi rin. Nasa ugali nila. As a matter of fact, you would recognize them on how they respond sa mga persecution if they still love. Nasa Biblia po yan. Kung sila ay nagmamahal pa rin sa kapwa o nambabastos. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I asked Honorable the Marcoleta, question. we I asked are the not question. blaming You do not have the right to the- depend on that. 1 minute suspension is Ikaw talaga, Banat Bay. Basta ito lang masasabi ko sa inyo. Belat. Ay, nagulat ka man ako. Sabay ko ang picture na yan. Pambira naman, oh. Huwag niyo ilabas yung picture na yan. Naalala ko yung gumaganong-ganon na nakuha na ng video. Yung may ka-video call. Ganon. Mga kababayan, simpleng-simple lamang po sa buhay natin ngayon. Kung meron mga false prophet, meron din pong mga false public officials. Kaya may relationship yun yan. Merong mga false prophet na nagsasabing ililigtas ka. Merong mga false prophet na nagsasabing sumanib ka sa kanilang relihiyon at ikaw ay maliligtas. At meron din pong mga public official na nagsasabing kami ay nagsisilbi sa publiko. Kami ay ihalal ninyo at kami ay magsisilbi sa inyo. If there's false prophet, there are also false public officials. It's not for me to judge kung sino yung false prophet. It is God's. Ito po ay masasabi nating Panginoon lang ang makakapagsabi kung isang tao ay tunay na may relasyon sa Panginoon o wala. Hindi po ako. What I did was inilabas ko lamang po sa inyo through scripture kung ano ang definisyon at kung sino-sino ang may karakter ng false prophet. At the same time, hindi ko rin po kayang sabihin kung sino talaga ang mga may public interest o sino talaga ang public servant ng mga politiko. It is for you to determine. Kaya nga there's an election, di ba? Yung lugar ninyo, hello, gaano kayaman? Sige. Yung nasasakupan ng congressman ninyo, gaano kayaman? Nagre-reflect ba sa kayamanan ng mga congressman ninyo? Kung ang mayaman lang ay yung mga congressman nyo at yung lugar ninyo squatter pa rin hanggang ngayon, may problema kay matindi. Bakit? Yung pera ninyo dapat sa inyo, nanakaw na.
Again, wala po akong tinutukoy na particular na congressman. Ito po'y para sa lahat. Pag ang distrito ninyo ay squatter pa rin, pero yung congressman ninyo magarbo, you have a big problem. Nabubulsa yung pondo ng taong bayan. Yun lamang po. Maraming salamat. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang